Buksan po natin sa John 15. Basahin natin mula sa verse 1 to 17. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Inganawa ng Panginoon ang kanyang salita upang tayo ay mapagpala. Amen. Come on, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, let us declare Isaiah 61:1 and 2. The Spirit of the Sovereign Lord is on us, because the Lord has anointed us to preach goodness to the poor. He has sent us to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, and to proclaim the year of the Lord's favor in the day of vengeance of our God, and to comfort all who mourn. For our God is Jesus Christ, our great deliverer. Hallelujah. Panginoon, patuloy, samahan mo kami sa gabing ito sa aming pananalangin, Panginoon. Lord God, patuloy mo, Panginoon, buksan ang aming mga kaunawaan, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon, sa iyong mensahe. At ang bawat isa, Panginoon, ay mapagpala, Panginoon. Amen. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, ang mensahe ng Panginoon sa atin sa gabing ito ay ang pagkakaroon ng maayos na koneksyon sa Panginoon. Di naman. Siguro nakaraan pa na sinasabi sa atin ng Panginoon na mahalaga ang relasyon natin sa Kanya. Kung inyong nasusubaybayan ng mga tinuturo sa atin ng Panginoon, nitong mga nagdaang linggo, ay tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano maayos ang ating relasyon sa Kanya. Okay? Kasi nga naman, hindi tayo, okay lang. Ayan. Ayan, okay na. Humihina kasi. Hindi ko marinig sarili ko. Okay na. Ayan. Hindi nahihirapan tayo, mahihirapan tayo na ang iba ay tulungan din natin kapag hindi tayo ayos sa Panginoon, Kaya nitong mga nakaraan, talaga naman na tayo inuuna ng Panginoon, dahil gustong-gusto niya tayong maayos. At sa gabing ito ay tinuturo din natin sa atin ng Panginoon ang pagkakaroon ng maayos na koneksyon sa Kanya,
mapanatili ang connection sa Kanya. Paano ba tayo kumukonekta? Kayo ba? Kamusta ang linggo ninyo? Ha? Kayo ba ay mainit o nanlalamig? Ha? Malapit na Pasko. December na. Malamig na. Pero dapat mainit yung relasyon sa Panginoon. Ha? Dapat mainit yung relasyon natin sa Lord. Okay? Kahit na lumalamig ang simoy ng hangin. Amen? Sabi ng Panginoon, ayun nga katulad kanina sa John 15:1-17, ay kailangan natin magkaroon ng pagbababad tayo sa pananalangin upang mahubog ang ating pananampalataya. Dahil sa pamamagitan nito, ng ating pagbababad sa pananalangin, ay nagkakaroon tayo ng maayos na ugnayan sa Panginoon. Okay? Kumusta ba ang inyong mga relasyon sa Panginoon? Kumusta naman? Ha? Nakakapag-update tayo sa social media. Kumusta kaya ang inyong relasyon sa inyong Ama? Naririnig niyo pa ba ang Lord? Mga nanonood, mga nakikinig sa malayo, nakakapakinig pa ba kayo sa Panginoon higit sa lahat? Sa lagi ninyong pagiging abala, sa palagi-lagi natin na pagiging abala sa buhay na ito, is mahalaga na ang ating connection sa Panginoon ay ma-build up. Okay? Bakit? Sabi dito, sa James 4:3, anong sabi dyan? Santiago 4:3, humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ayun. Sabi, kailangan magkaroon ng pagbababad ng mga tao sa pananalangin. Dahil sa pagbababad ay nagkakaroon ng maayos na ugnayan sa Panginoon. Bakit kaya napunta dyan yung verse na yan? Okay. Sige, ayusin natin. Ayan. Sunod, sa pamamagitan ng pananalangin, ay bumababa ang mensahe at utos mula sa Panginoon. Ayon pala ang mensahe sa atin ng Lord. Okay, sa pamamagitan daw ng panalangin, ay bumababa ang mga mensahe, ang mga direksyon. Ha? Nagpe-pray ba kayo ng inyong mga plano sa Lord? Iniisip niyo ba ang buhay ninyo? Kayo po, everyone, kahit may mga edad na o mga bata pa, mahalaga na ang bawat direksyon, na ang bawat ginagawa natin is nakadirect. Bakit? Kasi nakikristo na tayo. Okay? Sabi nga sa atin ng Lord nung linggo, di ba? Kailangan natin magkaroon ng maayos na pamumuhay. And para magkaroon ng maayos na pamumuhay is, kailangan maayos yung ating sistema. Maayos yung ating kalooban. Maayos yung isipan ninyo. Kapag maayos yung sistema ninyo, maayos yung kabuuan natin, doon aayos yung pamumuhay. Okay? Ganon din naman ang connection sa Panginoon. Kaya tayo nagkakaroon ng maayos na pamumuhay dahil lagi tayong connected sa Lord. Ano sabi kanina sa John 15:5? Sa John 15, John 15:5, di ba? Manatili kayo sa akin. Di ba? Sa John 15:15 pala. Ayan, ako nga ang puno ng ubas. Sabi. Ako ang puno ng ubas, sa John 15:5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kapag kayo hiwalay sa akin. Okay? Kaya mahalaga na tayo ay laging konektado sa Panginoon. Kaya laging sinasabi sa atin ng ating mga leaders o mismo ang Lord, ay mensahe rin sa atin kapag tayo nag-check up sa prayer. Na lagi kang konektado sa Panginoon. Kasi mahirap gumawa, mahirap gumalaw sa mundong ginagalawan natin kapag tayo hindi konektado sa Panginoon. Okay? Tatandaan po natin, iba tayo sa labas. Laging pinapaalala sa atin ng Panginoon. And personally, yan din ang aking pinapaalala sa akin ng Panginoon lagi. Kapag ako'y medyo nawawala sa alignment at medyo nasisiyahan sa aking mga accomplishments sa labas, na pinapaalala sa akin ng Lord na iba ka sa kanila. Okay? Huwag mong itutulad ang sarili mo sa kanila. Huwag mong ihahalin tulad ang buhay mo sa kanila. Kasi iba ka. Hindi ka katulad ng mga nasa labas na. Okay? Naintindihan nyo, simula nung tinanggap ninyo si Kristo sa buhay ninyo, na kayo ay bagong creation na. Kayo bagong nilalang na. At dapat yung isipan din natin ay magpanibago din sa Panginoon. Okay? Mahirap kaya na iba ka na tapos yung style mo ganun pa rin. Hindi obra yun. Kailangan baguhin niyo yung formula. Baguhin natin yung formula ng buhay natin para maging effective tayo bilang Kristiyano. Okay? Maliwanag po?
Ayan. Okay, sabi diyan, sa pamamagitan ng pananalangin ay bumababa ang mga mensahe, ano? Nagkakaroon ng kaayusan sa isipan at maging ang mga naisin sa buhay. Ayan nga, hindi lang tayo, 'di ba, na nagpaplano sa buhay, hindi lang tayo galaw ng galaw. Kapag nananalangin tayo, may epekto din siya sa spiritual at sa physical. Naaayos ka na, nagkakaroon ka pa ng direksyon. Ano? Kaya sabi dito, bukod sa simbahan o bukod sa mga tao na ating pinagsasabihan, ang koneksyon sa Panginoon ay mahalaga rin. Ha? Mahalaga rin, hindi lang oo, nandito sa church, may mga care groups kayo, may mga care group tayo, but above all else, is kailangan natin na sumangguni lagi sa Panginoon. Okay? Ang samahan natin ay, church, care groups, yan na ginagamit ng Panginoon upang mas lumilo pa yung direksyon, upang ipag-pray tayo. Pero nais ng Panginoon na yung connection natin sa Kanya ay mapanatili natin. Ano? Kaya nga tayo nagkakaroon lagi ng renew. Every gawain, every time na tayo nagkakaroon ng gawain. Kailangan ma-build up po sa atin yun, Hindi lang mga mananalangin, hindi lang mga leaders ang nabibuild up sa ganon. Pero kahit kayo na nagpapatuloy, kahit yung mga nanonood sa atin mula sa malayo, kailangan yung connection natin sa Panginoon ay mapanatili. Ang tanong, bakit hindi tayo kumukonekta sa Lord? Bakit hindi natin napapanatili yung consistency na yon? Na nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Sunday, okay tayo. Monday, sige, okay pa yan. Tuesday, medyo tinutubuan ka na ng kaunti. Wednesday, medyo hellboy na itsura mo. Thursday, ayan na. Friday na naman. Walang pamasahe. Yari. Sabado, linggo na lang. Ulit. Tas Monday. Okay. Kailangan consistent tayo sa Panginoon. Kapag tayo hindi consistent sa Lord, ang blessing din natin, nahahadlangan. Amen? Bumabagal po tayo. Imbes na pag ganun tayo, wala. Ganun tayo. Yung natin, di ba? Ang buhay natin. Kailangan paangat ng paangat habang tumatagal. Ang Diyos natin ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. So dapat yung perspective natin sa life na to, sa buhay na ito, is ganun din. Makasabay tayo sa Panginoon. And one thing na makakasabay tayo sa Lord, is mapanatili natin yung connection natin sa Kanya. Okay? Sabi diyan, bakit hindi nga consistent? Sabi diyan, ayan. Bakit hindi, consistent, hindi kumukonekta? Hindi tayo kumukonekta sa Panginoon dahil hindi natin nauunawaan kung sino siya sa buhay natin. Baka naman nakakalimutan nyo. Nakakalimut na ba yung katabi ninyo? Pakipaalala sa Kanya. Kape. Everyday. Tayo magkape. Kausapin ng Panginoon everyday. Pakipaalala sa inyong mga katabi, siya yung magkape ka mo. Magkape ka, kapatid. Pero wag ngayon, baka mag-abot ng kape. Kailangan, hindi tayo nakakonekta sa Kanya lagi dahil hindi natin nauunawaan kung sino siya sa buhay natin. Baka naman nakakalimutan mo na siya ay ang nagkakaloob ng lahat ng bagay. Baka naman nakakalimutan mo na kung sino siya sa buhay mo. Okay? Sabi dito, when we know God, malaki pa ako. When we know God, He does not feel distant or far away. Okay? Ibig sabihin, kapag kilala mo ang Diyos sa buhay mo personally, hindi mo mararamdaman na siya ay napakalayo. Okay? Bakit? Kasi ang sabi niya, sa salita niya, ako ay lagi sa iyo, di ba? Sa Isaiah 41:10. Lagi akong sa iyo. Lagi kitang sasamahan. Sabi diyan, sa Hebrews 13, sabi doon, the Lord is my helper. He will never leave me nor forsake me. I will not fear what can man do to me. Okay? Sinasabi niya yun lagi. And now, when we know God, He does not feel distant or far away sa buhay natin. Hindi mo mararanasan. Hindi mo mararamdaman, hindi mo ma-feel na napakalayo ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Dahil ang Diyos lagi nandyan. Okay? Naintindihan nyo ba? Nagets nyo ba yung medyo doon? Na hindi lalayo ang Panginoon kasi hindi naman siya lumalayo. Lagi siya andyan, lagi siya naghihintay. 'Di ba?
He is always with us. Kaya nga Emmanuel, di ba? He is always with us. Amen. Okay? Now, may problema. Bakit nararamdaman natin yon? Baka naman, hindi pa talaga natin nauunawaan kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Okay? And we need to know Him more. Kapag mga ganoon po na sitwasyon ng ating buhay, is kailangan pa natin siyang kilalanin sa buhay natin. Kailangan pa nating mas mag-abide sa Kanya. Kailangan pa natin mas kumonekta sa Panginoon upang mas lalo niyo pa siyang makilala sa buhay ninyo. Okay? Kapag kulang pa, tuloy-tuloy. Kapag kulang pa, babad pa. Ha? Hindi, okay na to. Sabi ng Lord, ano daw 10%, 24 hours. Ang 10% ng 24 hours ay 2.4 hours a day. Okay na to, Lord. Ha? 2 hours and 40 minutes. Okay na yon. Ha? Hindi ganoon ang buhay Kristiyano, hindi ganoon ang ating pananalangin o ang ating pag-connect sa Panginoon. Walang oras, no limits. Sabi nga, di ba? Kung gusto ninyong maranasan pa ang Panginoon sa buhay ninyo, huwag ninyong lilimitahan ng Panginoon. Okay? Hayaan yung dumaloy ang banal na spirito sa buhay ninyo. Okay? Sabi diyan, manatiling nakakonekta sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at pananalangin. Ayan. Isa po yan sa mga kailangan natin gawin at sa mga maaari natin gawin para mapanatili ang ating koneksyon sa Panginoon na tayo ay nananatili sa Kanyang mga salita. Ang pagbabasa ng Bible. Ha? Nakailang chapter na kayo ngayong linggo? Ang Bible reading po natin ngayong buong bare months ay Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Nasaan na kayo doon? Ha? Asa na kaya kayo? Okay? Ha? Patapos na ang December, naway bigyan natin ng oras. Bigyan natin ng panahon ng Panginoon sa buhay natin. Ha? Bigyan natin ng puwang ang Panginoon sa ating mga oras. Bigyan natin halaga ang Panginoon sa buhay natin. Ano? Mas mahalaga ang relasyon ninyo sa Panginoon kaysa kung ano paman. Dahil kapag aayos ang relasyon ninyo sa Panginoon, maayos ang inyong pamumuhay. Maayos ang ating pamumuhay. Maayos ang ating mga ginagawa. Hindi bara-bara. Naka-align. Okay? Ayan. Ang iba ay namamali sa mga bagay na ito naman sa pagkakaroon ng connection sa Panginoon, sa pananalangin. Kaya ang mga panalangin ay hindi nagkakaroon ng kasugutan o nahahadlangan. Ano sabi dyan? Ayan yon. Tiago 4:3. Yon. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Ayan. Okay, yung iba sa atin naman, nakakonect naman sa Lord, okay naman. Diba, pag tinanong ng leader, kamusta ka? Okay naman po. Laging okay, Pero may nakatarak sa likod. Na kutsilyo. Pero okay daw siya. Kaya talaga, hindi nawawala yung deliverance sa bawat care group, Okay ka pala, Sige. Kamusta siya? Nako, ayan na. Okay. Yung iba naman nagpipray. Yung iba nagkipag-usap regular. Kaso, kailangan maayos ang ating mga puso daw. Kailangan maayos ang ating mga motibo sa panalangin. Amen? Hindi ito sasabihin ng Panginoon, kung okay tayo doon sa part na yon. Pero sinasabi ito ng Panginoon sa atin ngayon para maayos tayo. Hindi para tayo sitahin, hindi para tayo i-ano sa ating mga mali. Pero para tayo ituwid ng Panginoon. Amen? Ayaw kasi ng Lord na tayo naaagawan ng mga panalangin. Ayaw ng Panginoon na tayo ay naaagawan ng mga pagpapala. Amen? Dahil tayo ay dapat laging panalo. Dapat laging tagumpay. Dahil ang Diyos natin ay laging tagumpay. Amen. Okay? So, ayun. Kailangan sa ating pananalangin, ipanalangin natin na maayos ang ating mga motibo. Ipanalangin natin sa Lord na, Lord, tulungan niyo po ako maging maayos ang aking motibo sa pananalangin. Ang aking puso. Kung may mga mali man sa panalangin ko, ay iyong ituwid. Okay? Kasi minsan, hindi natin namamalayan, di ba? Kahit tayo, hindi natin namamalayan na tayo ay nagiging iba ang ating mga panalangin. Minsan, nagiging selfish. Minsan, nagiging, di ba? Iba na. Hindi na siya naka-align sa Panginoon. Yung mga plano ninyo, yung mga balakin natin sa buhay. Okay? Kaya, ayun, kailangan daw pumaayos ang ating mga motibo sa ating pananalangin. Sa ating mga hinihingi sa Panginoon. Okay?
Kaya ayan, ipanalangin natin na magkaroon tayo ng kaunawaan, ano? Ang bawat isa patungkol dito. Magkaroon ng pagbababad sa Panginoon, hindi lamang nakabase sa oras. Okay? Let us pray for one another tonight na tayo ay maging maayos sa Panginoon. Okay? Although hindi naman talaga naaayos instantly dahil may proseso ang Panginoon, nagkakaroon ng operation sa spiritual, inaayos, ipinapaunawa ng banal na Espiritu sa atin. Pero ipanalangin natin na maunawaan ng bawat isa, no? Nananalangin pa ba kayo sa bawat isa? Sinasama niyo pa po ba kami sa inyong mga panalangin? Ha? Isama niyo kami kapag kayo nananalangin, ano? Ang leadership, si Dada Rev, ang kanyang pamilya, ang core leaders, and syempre, ang bawat isa, na tayo ay tuloy-tuloy, sa ating relasyon sa Panginoon. Ang connection sa Panginoon ay hindi mawala. Paano hindi mawawala ang connection sa Panginoon? Kailangan tuloy-tuloy. Ipanalangin natin ang bawat isa na magpatuloy. Huwag kayong madidistract kapag mayroong mga ups and downs sa buhay ninyo. Ay, hindi na ako karapat-dapat. May nangyayari na naman. Hindi naman talaga dapat ganun, pero nangyayari na naman. Kailangan tuloy-tuloy tayo. Okay? Upang maayos ang lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin na may mga nangyayaring pagtukso at pagsubok sa inyo, isa na yun sa magiging dahilan para kayo sumuko. Para tayo ay sumuko. Nangyayari yon. Nangyayari talaga yon. Nasa Panginoon man kayo o wala, nangyayari yon. Nangyayari yung mga bagay na yun sa buhay natin. Ngayon lang, mas nararanasan nyo siya. Bakit? Kasi, mas aware kayo sa buhay ninyo. Mas aware kayo sa mga nangyayari. And you're expecting na lahat, lagi, magiging maayos yung daloy. Magiging maayos yung flow. Pero hindi ganoon ang buhay. Okay? Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging matatag. Pinapatatag tayo ng Panginoon ng kanyang mga salita. And through prayers of one another, tumatatag tayo. Amen. Lumalakas tayo. Amen? Amen? Kaya kailangan tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayong kumonekta sa Panginoon. Tuloy-tuloy tayong manalangin. Magbasa ng Bible. Para tayo lumalim pa. Lumalim ang relasyon sa Panginoon. Ano pa? Lumalim ang pag-ibig sa Lord. Siyempre, lumalim ang pag-ibig natin sa Panginoon, And, mas maayos pa tayo. Yun, Dahil kapag naayos tayo, I tell you, maayos ang lahat sa buhay natin. Susunod ang mga bagay na yon. Susunod yung pangapamilya natin, susunod lahat, magiging maayos. Amen? Amen. Okay. So sabi diyan, being connected to God is walking with God. And walking with God is walking in the Holy Spirit, in the will of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin nun? Sa Galatians 5:16, anong sabi diyan? Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Yun. Ano sabi? Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at hindi kayo ayan, malinaw pala dyan sa MBB, at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Okay? Sabi dyan, ang pagiging konektado sa Panginoon ay ang pagkakaroon ng hakbangin kasama ang Panginoon. At ang pagkakaroon ng hakbangin kasama ang Panginoon ay ang pagkakaroon ng hakbangin sa pamamagitan sa ilalim ng banal na Espiritu. Maliwanag? Amen. Sabi daw doon, nakikita niyo yung sequence, sabi daw ng Panginoon sa atin, kapag tayo connected sa Panginoon, tayo din ay lumalakad sa Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. At para tayo lumakad kasama ang Panginoon, tayo ay nililid ng banal na Espiritu. Amen. Okay? Malinaw dyan sa 5:16, dyan sa Tagalog, maganda yung salin, na sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Hindi sinasabi dyan ng Panginoon. Kung mapapansin ninyo, hindi niya sinasabi dyan na huwag ninyong pagbigyan ang pagiging makalaman at ang Espiritu ang magiging patnubay ninyo. Ang sinasabi dyan, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Bakit? Kasi hindi natin kaya. Ha? Personally, hindi natin kaya. 'Di ba? Hindi natin kaya. Hindi natin kaya na magbago. Hindi natin kaya na magpakabuti.
hindi natin kayang manalangin, tumagal sa pananalangin, at hindi natin kaya maging tapat. Sabi doon, hindi tayo nanatiling tapat, pero ang Panginoon ay nanatiling tapat. Diba? Hindi natin kaya eh. Kaya hindi sinasabi dyan ng Panginoon na huwag muna din yung pagbibigyan ng laman at makakapamuhay kayo sa Espiritu. Amen. Sinabi dyan, makapamuhay kayo sa Espiritu at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Maliwanag po? Naiintindihan ninyo? Na, does that make sense? Yung salita ng Panginoon sa atin. Kahit ako din namamangha doon sa sinabi ng Panginoon kanina na pinaunawa sa akin. Kanina lang yun eh. Habang ako'y nananalangin, bago ka pumunta rito, na oo nga naman Lord, hindi mo siya nire-require na maging maayos muna kami. Na hindi muna kami magkasala bago yung Espiritu ang gawin namin maging patnubay. Sinasabi mo muna na ang gawin namin patnubay ang banal na Espiritu at hindi kami magiging alipin. Bakit? Kasi the more na sinusubukan mo na hindi pagbigyan yung hilig ng laman, the more na magagawa mo siya. I'm telling you, the more na nagre-resist ka. Okay? Nahihirapan ba kayo? Lust of the eye, lust of the flesh, pride of life. Lord, nag-fasting na ako. Lord, nag-pray na ako. Tinawag ko na lahat ng anghel ng Diyos. Pero bakit ganon pa rin? Okay? Tinawag ko na si pastor. Tinawag ko na leader ko. Pero bakit ganon pa rin? Nangyayari pa rin siya, Lord. The more na nagre-resist ka sa bagay na yon, the more na magagawa mo yung bagay na yon. Hindi sinabi ng Panginoon na wag kang paalipin sa laman. Ang sinabi niya, hayaan mo ang banal na espiritu na dumaloy. Okay? This is another part ng sinabi doon sa James, na submit yourselves to God, cleanse you sinners, and resist the devil and he will flee from you. That is another level na tuturo ng Panginoon. Yung verse na yun ay another level. And this is another level. This is another thing. Kaya huwag kayong malilito doon sa sinabi ng Panginoon na yun. Ang sinasabi ng Panginoon sa James na resist the devil and he will flee from you is huwag mo hayaan ng kaaway na maka-interpret sa'yo. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon sa atin is hayaan mo ang banal na espiritu ang dumaloy sa'yo. Okay? At hindi ka magiging alipin ng laman. Bakit? Dahil kapag ikaw tuloy-tuloy kang lumalakad sa ilalim ng banal na espiritu, sa kalooban ng banal na espiritu, lagi kang puspos, lagi kang maayos, hindi mo na mamalayan na humihiwalay ka na. Yes. Makikita mo na lang na, uy, oo nga ang galing. Ang galing. Na ang banal na espiritu yung dumadaloy sa'yo. Okay? Pero kung tinitingnan mo ng tinitingnan, hindi ko gagawin to, hindi ko gagawin yan, hindi ko to iisipin. Lalo kung lumalaki yung porsyento na magawa mo yung bagay na yon. Ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon is, we need to walk in the Holy Spirit. Okay? Para tayo maging connected lagi sa Panginoon. Okay? Kakaibat po ito ng pagiging konektado sa Panginoon, ang paglakad sa banal na espiritu. Hindi po natin masasabi na tayo ay konektado sa Panginoon kapag hindi tayo lumalakad kasama ang Panginoon. Okay? Bakit? Kasi kaakibat ng pagiging connected sa Panginoon ay ang pagsunod sa Kanya. Obedience. Mahalaga ang pagsunod. Okay? Kaya may ilan na bumabagsak sa kalagitnaan ng pagsamba o kalagitnaan ng kanilang paglilingkod. Kasi they are connected. Oo. Connected sila sa church. Connected sila sa Lord. Nagpipray naman talaga sila. Okay? Pero, yung ginagawa nila, hindi naka-align sa Holy Spirit. Okay? And mahirap yon. Kasi, hindi tayo maaaring mamangka sa dalawang ilog. Hindi tayo pwedeng maging lukewarm. Hindi tayo pwedeng maging malahininga. Kasi tayo isusuka ng Diyos. Okay? Ayaw ng Panginoon na tayo maging malahininga. Ang yes ay yes sa Lord, ang no ay no. Amen? Amen. Kaya mahalaga yon. Mahalaga na ang banal na espiritu ang gawin nating patnubay. Just let it flow. Hayaan lang na dumaloy ang banal na espiritu sa inyo. Hayaan nung ilid kayo ng Holy Spirit sa ganon. Okay? At yan din naman po ang tuturo sa inyong lingkod, Aking sarili ay hindi ko po tinatangi. At hindi po ako iba sa inyo.
kung ano po ang inyong mga nararanasan ng mga pagsubok at pagtukso, ay akin din pong nadadaanan. Ano, sa kabila ng aking kabataan, ay talaga naman, natalamak din, kabi-kabila. Panga, dahil mas matindi nga ang pag-atake. Lalo na ngayon, pero tayo pinapatatag ng Panginoon, okay? Kaya ang sabi sa atin ng Banal na Espiritu, walk in the Holy Spirit. Walk in the will of the Holy Spirit. Okay? At kapag lumalakad ka sa Banal na Espiritu, doon ka naaayos. Doon ka nahihiwalay sa pagiging makalaman. Amen. Amen? Maliwanag na po? Amen. Okay. Sabi diyan, kapag laging tayong konektado sa Panginoon, mayroong mga bunga. Ano ito? Una, nagkakaroon ng kagalakan. Ayan. Hindi ka irritable sa buhay, hindi ka malungkot, hindi ka bugnutin. Hindi ka laging, ano ba naman to? Pagising mo pa lang, di ba? Ang almusal ay sigawan. Nagkakaroon ng kagalakan kapag connected ka lagi sa Lord. Sabi ko nga sa kanila, ilan kasing kabataan dito, sabi ko sa kanila, bago kayo mag-away, kausapin niyo muna ang Panginoon. Pag puspos na kayo, saka kayo mag-away. Tingnan natin kung mag-away pa kayo. Okay? Nagkakaroon kasi ng kagalakan kapag tayo lagi nakikipag-usap sa Panginoon. Nawawala yung mga, alam nyo, yung mga isa-isipan. Nararanasan, tama naman, di ba? Tama daw. Andiyan ka ba, Kuya Jason? Amen. Haya, nagkakaroon ng kagalakan. Pangalawa, lumalalim ang pag-ibig. Ayan. Lumalalim ang pag-ibig kanino? Sa Lord. Sa Diyos. Wala nang iba pa. Okay? Ibig sabihin, hindi lang sa Panginoon, kasi kapag lumalalim ang pag-ibig mo sa Lord, at the same time, sa kapwa mo, ganun din. Amen. Alam mo yon, kapag nag-handle ka ng mga care groups mo, talaga naman, ang babait. Salamat sa banal na spirito. Okay? Lumalalim ang pag-ibig natin. Ibig sabihin, lumalawak pa yung pangunawa mo sa tao. Amen. Alam mo yon, dati hindi mo siya maunawaan, bakit kaya ganyan ka? Bakit kaya ikaw ganito, paulit-ulit buhay mo, 'di ba? Kulang na lang isumbat mo sa kanya. Pero dahil tayo laging konektado sa Panginoon, lumalalim ang pag-ibig natin para din sa iba. Amen. Nagkakaroon tayo ng malalim na unawa para sa kanila. Okay? Lumalawak, bakit? Kasi kapag connected ka sa Lord, dinadirect ka ng Panginoon eh. 'Di ba? Na kapag may mga bagay na hindi ka maunawaan sa kapwa mo, Lord, bakit siya ganun? Ang tagal-tagal niya na. Tapos papaunawa sa'yo ng Holy Spirit. Kasi ganito nga ganito nga, ganun nga kasi. Ikaw din, ganito, ganyan. Malumana minsan, ang banal na spirito. Minsan naman, tutuwid tayo. Okay, kaya lumalawak yung pangunawa ninyo Napansin nyo ngayon, hindi na kayo ganun kabilis magalit. Ha? Talagang mapagpasensya ka na ngayon, tayo. Okay? Ayan. Pangilan na? Pang-apat, nagiging produktibo. Ayun. Isa yan sa mga nangyayari, isa yan sa mga epekto. Kaya, maobserbahan ninyo sa inyong sarili kung kayo connected sa Panginoon. Kapag medyo alam niyo yun, wala na nangyayari sa buhay ninyo, wala nang masyadong ganap, wala na. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan lagi may ganap. Ang ibig sabihin, nagkakaroon lagi ng resulta. Alam mo yun, bawat ginagawa mo, may magandang resulta. Bawat prayer mo, answered prayer. Bawat plano, nagkakaroon ng maayos. Diba? Nakakalakad ka. Yun ang ibig sabihin ng pagiging produktibo. Okay, hindi ibig sabihin nun lagi kang may ginagawa. Ang ibig sabihin nun, may resulta, bawat pinagpipray natin, bawat ginagawa nyo, bawat plano ninyo sa buhay. Amen? May katugunan, okay? And the last one is naihahayag si Kristo sa buhay mo. Amen. Okay? Kasi pabait ka ng pabait. Pabuti ka ng pabuti. Payaman ng payaman. Amen. Paayos ng paayos. Amen? Amen. Nahahayag si Kristo sa buhay natin. Technically, nag-glorify ang Lord sa buhay natin. Nakikita siya ng ibang tao. Nagmamanifest mismo sa atin. Na oo nga, ang bait-bait mo na. Para kang ha? Nakikita ng ibang tao ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ninyo. At yun yung isang bagay, kaya madadala nyo din sila sa Lord. Yun yung dahilan din, kaya natin sila madadala sa Panginoon. Okay? Kaya mahalaga po ang pagiging connected, Kaya wag nating anuhin si leader na bakit, ano ba naman yan, yung leader ko, lagi ako sinasabihan na ganito na naman ako, gano'n na naman.
Kasi ang mga leaders natin dumadaan po sila sa ganoong bagay. And yung mga pinagdaraan natin ngayon, napagdaanan na po nila. Ano? Papunta pa lang yung iba, hindi, wala nang pabalik. Bakit di po kami nagkasalubong? Tanungin niyo ako no? Hindi, what I mean, yung iba po kasi nadaanan na yung mga ganyang bagay na nangyari sa inyo. Kaya alam na ng ibang leader sa atin kung paano siya i-handle. Kaya minsan lagi kayong tinatanong, lagi kayong kinukulit, lagi kayong tinatanong ng buhay ninyo, ng bagay ninyo. Ano ba yan? Lagi na lang ba kailangang sabihin? Ano? Kasi gusto ng Lord na tayo maayos, ano? Nahahayag si Kristo sa buhay natin. And nalalaman nga na nahahayag ang Panginoon na tayo konektado kapag ganoon ang nangyayari. Ito mga bagay na to, resulta to. Okay? Kaya masasabi natin na tayo ay laging konektado sa Panginoon. Hindi na tayo irritable, hindi tayo mainipin sa buhay. Hindi mo na hinahanap kung ano yung kulang, kung ano yung wala. 'Di ba? Ngayon, natututo ka nang makontento sa kung anong meron ka ngayon at ikaw ay naghahangad naman ng malaki para sa Panginoon. Amen? Amen. Ayun. Yun yung mga bunga kapag tayo ay laging konektado sa Panginoon. Naayos tayo, technically. Okay? Kaya naman, ipanalangin natin ang bawat isa ay makalakad sa kalooban ng banal na Espiritu. Okay? Ha? Ayan. Ipanalangin natin na tayo ay laging masunod ang banal na Espiritu sa buhay natin. Ano po? Ha? Parang ayaw nyo. Parang nag-alangan kayo, ayaw nyo. Parang, Lord, mahirap yun, Hindi mahirap yun, Walang mahirap sa Diyos. Ng Panginoon sa buhay natin. Kahit yung mga nahihirapan kayo ngayon, meron kayong mga struggles, ang bawat isa sa atin ay may struggle sa buhay. Hindi natin kailangan sabihin, baka tayo magkasabihan. Pero, ipanalangin natin na ang bawat isa sa atin ay makalakad sa kalooban ng banal na Espiritu. Okay? Maliwanag po? Ha? Seryosohin talaga natin, ang ating relasyon sa Panginoon. Dahil tayo kapag seryoso, naayos ang buhay natin. Seryosohin natin ang ating ang mga pagkakatawag ninyo. Technically, hindi na tayo hindi tayo bagong Kristiyano. Ang ilan sa atin, tayo po ay lumalakad sa 8 taon. Paalala ng Panginoon. At ayos ng Panginoon na tayo ay lumalim ng lumalim. Na tayo ay palawak ng palawak ang nasasakupan natin. Anais ng Panginoon na tayo ay palago ng palago at tayo nagbubunga. Amen? Malalaman at malalaman yon kung tayo nagbubunga. O tayo pospos kapag tayo the result will vindicate your calling. The result will vindicate your calling. Kung ikaw ba talaga tinawag ni Kristo para dito? Okay? Hindi naman ako tinawag, alis na ako. Hindi ganoon. Okay, what I want to say and what I mean na ang sinasabi ng banal na Espiritu sa atin ngayon, ng Panginoon, ay ibahin natin ang ating mga kaisipan na mula sa mga bagay dito sa mundo. Okay? Baka kaya nahihirapan ng Panginoon na kumilos sa atin is nakafocus tayo sa ibang mga bagay. Baka naman iba ang iyong plano. Nandito ka, pero ang plano mo ay hindi kasama ang Panginoon sa buhay mo. Kung ganoon ang nangyayari sa iyo, kapatid, let us pray na ang banal na Espiritu ang masunod sa iyong buhay. Ang banal na Espiritu, sa banal na Espiritu ka lumakad. Dahil mahirap na tayo ay mamali ng hakbangin. Sa paparating na taon na ito, ilang araw na lang, ilang linggo na lamang. 2024 na. Okay? Let us pray na ang banal na Espiritu talaga ang kumilos sa atin. Ang masunod sa buhay natin, Kung meron pa tayong mga baggage sa Lord, kung meron pa tayong mga dealings sa Panginoon, come on, sabihin natin yan sa Panginoon. I-deal natin yan sa Panginoon. And yung relationship ninyo sa Panginoon, yung relationship natin sa Lord ay ating seryosohin.
Kaya kayong gamitin ng Panginoon, I'm telling you. Kaya kayong gamitin ng Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu na pinagkaloob sa akin, ayun din yung banal na Espiritu na tinanggap ninyo. Amen? Kaya kayong gamitin ng Panginoon. Ipanalangin natin, sa gabing ito, na tayo, ang banal na Espiritu ang masunod sa buhay natin. Okay? Tayo tayong lahat.